Nagsimula na ang paghahanap ng Philippine National Police kay Senator Ronald Bato de la Rosa para isilbi ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ng regular na tungkulin ng PNP ang pagsisilbi ng warrant at nabigyan na ng direktiba ang lahat ng units sa buong bansa. Sa ngayon, ang Directorate for Intelligence at Criminal Investigation and Detection Group ang nangunguna sa operasyon. Pag sinabi natin implement ang isang warrant of arrest, sunod na mismo sa kanilang utos, regular na trabaho ng police yan. Not only the police, but the rest of the law enforcement agencies ay gagawin yan. So, of course, lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and detection. Hinimok din ng PNP leadership si De La Rosa na kusang sumuko matapos ibasura ng Korte Suprema ang kanyang kahilingan para sa temporary restraining order. Ayon kay Nartates, bilang dating hepe ng PNP, alam umano ng senador ang proseso kaya mas mainam kung voluntaryo itong susuko. Alam niya naman ang proseso, no? If we can imagine yung paggastos natin, utilize the resources in the conduct of manhunt, in the implementation of warrant of arrest, and other police operation to implement that, it involves a lot of resources. Kung pwede naman siyang mag-surrender, why not? Yield himself. And that is the most peaceful mean at sa pinakamaganda. Samantala, kinumpirma ng CIDG na nasa bansa pa rin ang senador, ngunit nananatiling classified ang kanyang eksaktong lokasyon. Sakaling maaresto, agad itong isa sa ilalim sa booking procedure at medical examination bago i-turn over sa Department of Justice. Just like atong ang Senator Bato is still inside the country, and we will be enforce that warrant of arrest, and we will do our duty. Tinawag naman ng CIDG na overkill ang dami ng putok sa insidente ng pamamaril sa Senado nitong May 13. Batay sa investigasyon, 44 na basyo ng bala mula sa 4 na baril ang kanilang nakolekta. Lumabas din na 36 dito ay na-recover sa loob ng Senado at 8 sa labas ng gusali. Ayon sa CIDG, 3 baril ay mula sa OSAA personnel at 1 mula sa NBI. Sinabi rin na 26 na basyo ay posibleng mula sa baril ni suspended OSAA Chief Mau Aplaska habang 5 putok lamang ang mula sa NBI. Ayon sa CIDG, sobra-sobra ang naging pagpapaputok ng OSAA kahit wala namang direktang banta sa Senado. Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng OSAA na wala naman pong umaatake sa kanila. Because kung makikita po ninyo doon na puro pataas yung trajectory ng mga putok nila is puro paakyat. And makikita po ninyo, hagdanan po yan. Pag bumaba pa kayo, another 1 meter pa po ang baba ng So it's I can say that's an overkill. Sa ngayon, hindi pa rin umaharap sa CIDG si Aplaska sa kabila ng pagpapatawag sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority.